inyo hanggang sa pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita. Patuloy namin inadala ng Panginoon ang aming mga pastor na ikaw ang siyang humila sa dugalaw na sa kanila sa gawain ito. Na ang iyong mga salita, ang iyong katotohanan at ang iyong kalooban na siyang aming matanggap at narinig lamang mga sa oras ito. Dahil din naman kami makikinig, Panginoon. Allow us, Lord, naman to accept your word and your word naman will be done in our lives. At kung kaya naman ang iyong mga salita ay hindi naman nakaagaw sa aming mga kaaway. Ngunit, Panginoon, naman kung ang iyong mga salita ay siyang tunay na mag-halaga naman sa amin. Kaya natin namin, Panginoon, ang aming buhay na ito sa tubig ito, Panginoon, ay tunay na magiging matulungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa gabing ito, patuloy natin purihin at dakilain ang ating Diyos na buhay. Tunay na malaya tayo at malaya ang bawat sa ating magpuri at magdakila sa ating Diyos. Malaya! Malaya, 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 minsan pa, malaya, 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 malaya. Malaya, 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 ang Diyos sa buhay. Naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malaya, malaya. Amen. Malayang malaya. Malaya. Malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko ay gumawa. Narandasan ang kanyang sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malaya, 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 ang Diyos sa buhay ko. Naranasan ang kanyang himala, sa sakit at karamdaman ako'y ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang
naranasan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatin siya. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Gawin nating panalangin ang awiting ito. Tunay na patawarin tayo sa lahat ng mga bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Patawarin tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon na hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Kanya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Minsan pa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita kalwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit kong ito. Awit kong ito. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon. Basagin mo ang puso kong ito. Ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinagkaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Iniaalay sa'yo ang puso ko. Nais
makita kalwalhatian mo. Tanggapin mo ang awit kong ito. Patuloy na pagsamba. Samba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-ibig ko. Patunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-ibig ko. Panginoon, for the last time, tunay na pagsamba. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso ko ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-ibig ko. Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, magaling ka. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, wala
Ama naming Diyos, Ikaw ang aming sinasamba at pinararangalan sa gabi ito. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatang walang hanggan na ipinaparanas mo sa aming mga buhay. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, sa kabila po, Diyos, ng mga bagay na kalikuan at kamalian namin, naren ka pa rin na umiibig at patuloy na idinadaloy mo sa amin ng iyong habag. At nararanasan namin ang pag-ibig mo na walang hanggan. At Ikaw, O Diyos, ang lumilingap at gumagawa sa amin. Panginoon, sa gabing ito, tunay na Ikaw lamang ang aming sinasamba at pinararangalan sa pamamagitan po ng aming pong pananambahang ito. Kaya mo, Diyos, na walang ibang madakila, walang ibang kilalanin at papurihan kundi ang iyong pangalan lamang. Tulungan mo kami, aming Diyos, na laging unawain ang mga salita mo. Tulungan mo kami laging taglayin ang mga salita mo saan man kami pumaroon. Maging buhay namin, O Diyos, ang tanggapin at taglayin ang iyong katotohanan sa buhay ng bawat sa amin. At ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo'y laging mamalagi sa aming mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, pangunahan mo kaming muli minsan pa sa aming pag-aaral. Ibigay mo sa amin ang karunungan, ang kaalaman, at ang katunay na kaunawaan sa mga salita mo na siyang ihahayag. Because we can do nothing apart from you. And by the Holy Spirit, we pray that we will all understand everything that you will reveal unto us, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. At hayaan mo na maging pagpapala ito para sa amin. Maging kalakasan ito at katagumpayan ng aming buhay pananampalataya. Pagpalain mo rin, O Diyos, sa gabing ito ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog. Hayaan mo, Diyos, na lagi pong maging bukas ang puso at isipan namin para sa iyong gawain, sapagkat Ikaw lamang ang nakakaalam. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na nais naming madakila at mapapurihan sa aming buhay. Salamat po, aming Ama. Maingat naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. John chapter 1, 1, Kabanatang 1, 16 to 18. 16 hanggang 18. 1, Kabanatang 1, talatang 16 hanggang 18. Sabay-sabay po tayo. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. John chapter 1, from verse 1 to 18. This is very important message to us. 1, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 18 ay tunay na may taglay na mahalagang mensahe para sa ating lahat. This is the whole the book of the book of the John. We can summarize chapter 1, verse 1 to 18. At alam niyo po ba, ng kabuuan na aklat ni Juan ay maaari po nating ibuod sa pamamagitan ng 1, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 18. We are not believing religion. Hindi po tayo nananalig lamang sa isang reliyon. Religion was made by man, and then by men they made their doctrine and their rules. Sapagkat ang reliyon ay ang gumagawa mismo ng kanilang mga doktrina, at mula doon sa doktrinang iyon ay gumagawa sila sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Why they want to making religion? Because they want to asking to their God something. At ang dahilan kung bakit gumagawa sila ng isang reliyon ay para makahingi sila doon sa kinikilala nilang Diyos. They want to be rich and also be health and be strong. That's why they are asking to their God. Ang hinahangad po nila ay mga kayamanan, lumakas, at patuloy na magkaroon ng magandang kalusugan. Iyon ang mga bagay na hiningi nila sa kanilang Diyos. Please, you mind all the other religion, you just start by man. Only our God, our religion is from God. Kaya dapat maging maliwanag sa atin ang lahat ng reliyon na nasa salibutan ito ay nagmula lamang sa mga tao. Ang tunay na reliyon natin ay galing sa Diyos. That's why the focus of the other religion is man,
the purpose of men. They believe in their God for themselves. Yan ang dahilan kung bakit ang nagiging sentro po ng mga reliyon sa mga taong ito ay ang para lamang sa kanilang mga sarili. Yeah, but through the Bible we can understand God created us as His image and for His glory. Pero nakita natin na mula sa Biblia ay binabanggit na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan para sa kanyang kalwalhatian. Because God has no form, that's why He want to say us, and then He want to be glorified from us. At dahil nga po, wala pong hugis ang ating Diyos, nais niyang mamalagi sa atin at ang hinahangad niya po ay patuloy na malwalhati siya sa pamamagitan natin. In the Bible, we can see when God revealed Himself, there's God's glory. At nakita natin sa Biblia na kapag siya'y nagpahayag, naroon ang kanyang kalwalhatian. Please do not misunderstand about the glory of God, because all the time you are looking for glory of God through God's only power. Kaya naman wag nating hayaan na magkaroon tayo ng kamalian sa pagkaunawa doon sa kalwalhatian ng Diyos, sapagkat sa paghahangad natin ng kalwalhatiang iyon ay humahanap tayo ng kapangyarihan ng Diyos. When God revealed His mind, His character, we can see His glory. At kapag inihayag ng Diyos ang kanyang kaisipan, maging ang kanyang kalooban, makikita natin ang kanyang kalwalhatian. That's why Jesus said, Father, please be glorified me from the people creation of the world, like it's from saying, like the people creation of the world. Yan ang dahilan kung bakit naging panalangin ng ating Panginoong Hesus na Ama, malwalhati ka sa akin, katulad ng kalwalhatian bago pa ang paglikha. Because before He crucified on the cross, He said, be glorified me, because through His death, Jesus Christ can reveal God the Father's love to us. Sapagat bago pa lamang maipako sa krus ang ating Panginoong Hesus, ay naroon na naihayag niya ang kalwalhatian ng Ama, at sa pamamagitan naman ng kanyang pagkapako sa krus, inihayag niya sa atin ang pag-ibig ng Ama. And then when God's mind and character revealed from believers, from us, God can be glorified. At kapag naman nahayag ang kaisipan at tunay na katangian ng Diyos sa ating mga buhay, doon po siya naluluwalhati sa pamamagitan But natin. almost Christian, they thinking when we cast out demons, heal the sick, maybe there's God's glory. But it's not true. Pero ang iniisip po ng mga maraming mananampalataya na kapag sila'y nakapagpagaling na may karamdaman at nakapagpalayas ng demonyo, ay doon nabibigyan ng kalwalhatian ng Diyos. Hindi po yan totoo. Jesus said, but in the one house, there's no two masters, only one master. Sinabi mismo ng ating Panginoon na walang dalawang Panginoon sa isang tahanan, iisa lamang ang Panginoon. Jesus is our master. He stay in us. As Jesus ang tinuturing nating Panginoon, at siya lamang po ang nananatili sa atin. But when we have strong our own self, Jesus cannot stay in with us. Pero kung ang nananaig po sa atin ay ating mga sarili, hindi maaring manahan sa atin ang ating Panginoon. That's why we have to all the time we have to pray for your kingdom come to us. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan na lagi nating ipanalangin na ang kanyang paghahari ay laging dumating sa atin. Already I told you what is our religion. They already decide their salvation or blessing according to their doctrine. Kaya nga katulad ng sinabi ko sa inyo na sa pamamagitan ng ginawang reliyon ng mga tao, doon po sumusugon yung kanyang doktrina at kanilang pagpapala. Like a Buddhist, what's the teaching of the Buddhist? If you will do in the world, you like helping the others, next time you will be man again, not other small animals. Kaya naman, katulad ng kasabihan ng mga Buddhist, na kapag ikaw ay gumawa ng mabuti sa sanlibutan o tumulong sa iyong kapwa, kapag ikay muling nabuhay, tao ka uli, hindi ka magiging hayop. Because they made their own religion. That's why already they decide their doctrines. Dahil nga po sila mismo yung gumawa ng kanilang sariling reliyon, kaya naman sila rin po ang nagdesisyon kung anong gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. But our God is Almighty God. He is Spirit. We cannot see Him. Pero ang Diyos natin ay makapangyarihan at hindi natin kailangang makita at hindi natin makikita. That's why when only God revealed, He
manifest us, we can understand His God, His God. Pero kapag ka ang Diyos mismo ang nagpahayag sa atin, doon pa lamang natin maunawaan na kung paano siya ay tunay na Diyos. Which means other religion, their salvation is belong to their own religion, their mind, because their religion by the man. Samantala ang ibang reliyon, nakasugon yung kanilang mga kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa o sa pamamagitan ng kanilang mga kuro-kuro. Yeah, but our religion is belong to only God. If God is not manifest us, we don't know who's God, diba? Samantalang sa atin, ang paniniwala natin nakatuon sa ating Diyos, na kung hindi siya mismo magpapakilala sa atin, hindi natin makikilala kung sino siya sa ating buhay. Yeah, you see, like as John chapter 1, verse 4 and 5, verse 4, diba? In Him was life, and the life was the light of man. At mismo dito sa 1 Kabanatang 1, talatang 4 ay sinabi niya, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. And verse 5, the light shines in darkness, but darkness did not comprehend it. Samantalang sa talatang 5 ay sinabi, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Now, Apostle John, he want to explain to what is our salvation. Ibig sabihin lamang nito ay pinapaliwanag ng Apostol Juan kung anong klaseng kaligtasan meron ng bawat isa. This is our spiritual situation. Even though when you are in the darkness, through light, Jesus Christ came to us, but we don't know, diba? We don't know Jesus is true light. At ito mismo yung ating kalalagayan bilang mga tao na nasa kadiliman, na kahit dumating si Kristo bilang ilaw, ay hindi pa rin natin ito naunawaan bilang liwanag. That's why like in Genesis chapter 1, diba? Without form, void. There's no form and empty. Only Spirit of God is hovering over the water, the space of water. Na kung paanong inilarawan doon sa Genesis Kabanatang 1, talatang 2, na wala itong hugis, walang anyo, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. You see, people we believe in Jesus Christ, people we understand the Bible, we didn't know what is sin, diba? What is darkness or what is true light. At yan din ang ating naging karanasan, nang wala pa tayo kay Kristo at hindi pa nakakaunawa ng katotohanan, hindi rin natin alam kung anong katotohanan at kung sino ang Diyos. Yeah. From verse 9, John chapter 1, from verse 9, diba? True light, which give to light every man coming into the world. At sinabi mismo talatang 9 o Siyam, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw ay lumiwanag sa bawat tao. Yeah, he was in the world, but the world made through him, but the world did not know him. At pagdating doon sa Jish, siya'y nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. You see, other religion, they know their God, diba? Because they made their God. Pero samantalang ibang reliyon sa sanlibutan, nakikita natin kung paano kilala nila ang kanilang Diyos. Bakit? Sapagkat sila mismo ang gumawa ng kanilang But Diyos. our God is nearly spirit, He's Almighty God. He has no like a body. That's why we don't know, even though He came to us, but we don't know Him. Samantalang ang Diyos na kinikilala natin walang katawan at hindi po natin nakikita, kaya naman hindi natin alam kung saan siya nagmula at kung paano siya nagpasimula. Please, through this Bible, you try to understand what is our salvation. Kaya nga po sa pamamagitan ng Biblia ay maunawa na nating mabuti kung ano ba talaga ang ating kaligtasan. If there's no grace of God the Father's love, grace of Jesus Christ, there's no salvation. Kaya nga masasabi natin na kung wala ang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, wala rin po tayong kaligtasan. You see, today, many Christianity, many churches, they are still belong to religion. Alam niyo po ba na maraming pa ring mga iglesia sa kasalukuyan ay kabilang pa rin sa relihiyon? Yeah, because they don't know who is God. That's why they are become religious men, religious mind. Bakit? Sapagkat hanggang sa kasalukuyan na hindi pa rin nila kilala kung sino ang Diyos. Kaya naman nananatili sila sa relihiyong kaisipan. Yeah, verse 11, diba? He came to His own, but His own did not receive Him. At sa 11, siya'y naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Yeah, that's why without grace of Jesus Christ, there's no salvation. Kaya nga masasabi natin na kung wala ang biyaya ni Jesucristo, wala pong magiging kaligtasan. Yeah, Jesus Christ came to His own, but His own did not receive Him. That is man, diba? All the sinners situation, spiritual situation. Siya'y naparito sa sariling kanya. Ibig sabihin, ito tinutukoy nila niya rito ay ang tao na nananatili doon sa kasalanan at iyan ang kanyang kalalagayan. Yeah, Jesus Christ, He was life and the true life. But when He came to us,
this darkness, still we are in the darkness. We didn't know Him, di ba? Didn't know Him. Si Jesucristo ang tunay na buhay at siya ang tunay na ilaw. Siya'y naparito sa atin, pero nananatili tayo sa kadiliman at hindi natin siya nakikilala. Yeah, we didn't know Him and we did not deceive. We cannot deceive Him because we are just little men, di ba? Ibig sabihin, hindi lamang natin hindi siya nakikilala, hindi rin natin siya kayang tanggapin. Yeah. That's why we cannot looking for God by ourselves. When Jesus Christ came to us by the Holy Spirit, we can know Him, di ba? You can know Him. Kaya naman hinahanap natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kakayanan at hindi po natin kinikilala sapagkat hindi natin siya tunay na kilala. Yeah, that's why verse 12, di ba? As many as received Him, to them He gave right to become children of God, those who believe in His name. Pero niliwanag sa talatang 12, datapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Yeah, you see from verse 4 to 11, verse 7, di ba? We cannot receive Him. We don't know Him because we are still in the darkness. Little man, di ba? Man, only man. Mula talatang 4 hanggang 11, bagamat nagpapakilala siya bilang ilaw, pero hindi natin siya nakikilala bilang tao. Yeah, but from verse 12 and 13, di ba? There's some believers, those who believe in Jesus Christ and then become God's children. Pero pagdating doon sa 12, meron ng mga taong tunay na nanampalataya sa Kanya at tunay na naging mga anak ng Diyos. Yeah, that's why verse 13, di ba? Okay, all together. 13, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yeah, who are born not of blood, will of flesh, or will of man, but of God, di ba? Of God. Na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Our salvation belongs to God, di ba? It was God's grace, not from us. Ibig sabihin, yung kaligtasan na atin pong natanggap ay ibinigay o nasa Diyos lamang at siyang nagmamay-ari nito at hindi natin ito Yeah, ginawa. because God is great, Almighty God, His Spirit. We cannot looking for Him. Also, this Bible is from God. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at siya'y tunay na Diyos at hindi natin siya kayang arukin. Yeah, usually other religion, they have own God, like some idols, some forms, because they made from plastic, bato, or also kahoy. Samantalang ibang reliyon ay meron silang kinikilalang Diyos. Bakit? Sapagkat sila mismo ang gumawa nito. Kaya naman ito'y inanyuan nila, maaring yari sa bato, sa kahoy, o sa bakal. Yeah, but our God is, we cannot looking for Him, we cannot see Him because He's Almighty God. Samantala ang Diyos na kinikilala natin na hindi natin kayang makita sapagkat siya'y hindi makikita That's at why- siya'y makapangyarihang Diyos. Now, Apostle John talked to us, your salvation, be born again is grace of Jesus Christ. It is not by yourself. At tinuturuan tayo mismo ni Apostol Pablo ng kaligtasang tinanggap natin ay hindi galing sa ating sarili, kundi ito'y biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Apostle John said, you cannot understand, you cannot comprehend Him, you cannot receive Him, but you are now receiving Jesus Christ because by the grace of God. Maaring hindi siya nakikilala at maaring hindi siya tinatanggap. Pero sa pamamagitan ni Jesucristo ay nagkaroon kayo ng pananampalataya. Bakit? Ito'y dahil sa Diyos. That's why today Word of God, diba, verse 16, diba, by the grace for grace. Your salvation start from grace to grace. Kaya naman sinabi sa talatang 16 na ating pinapag-aralan, mula sa biyaya, patungo sa biyaya. Your salvation, eternal life start from grace. Until into the heaven is grace, only grace. Kaya by nga grace. masasabi natin na mula doon sa ating kaligtasan at buhay na walang gan, ito'y nagpasimula doon sa biyaya at makakarating tayo doon sa kanyang karyan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yeah, why? Because verse 18, diba, no one has seen God at any time, but God is declared to us, diba, He came to us. Sinabi doon sa 18, walang taong nakakilala kailanman sa Diyos na ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yeah, that's why Book of John, from first time until chapter 21, says about grace of Jesus Christ, all grace of Jesus Kaya Christ. nga masasabi natin na lahat ang kabuuan mismo ng aklat ni Juan hanggang sa kabanatang 21 ay pinapatungkulan sa biyaya ni Jesucristo. Yeah, you see,
if God did not explain to us, we don't know what is sin, what is darkness. Kaya naman nasasabi natin kung hindi ito niliwanag ng ating Panginoon sa atin, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan, hindi natin malalaman kung ano po yung kabuktutan. It's very hard to separate from religious mind. Alam ko po na mahirap po talagang humiwalay doon sa kaisipang reliyon. Because when I check myself, I understand from my head, but sometimes by the devil, I want to deny the Bible. Sapagat sa aking sarili rin ay naranasan ko kung paano nararanasan kong gusto kong maniwala pero hindi ko makuhang paniwalaan. Only we can be saved and get eternal life by the grace of Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin na tayo maliligtas lamang at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng biyaya ni Yesu Cristo. But sometimes the devil talk to me, you have to do something, you have to obey the commandment. Pero dinadaya ako ng diablo at sinasabi niya sa akin, di, kailangan mo may gawin, kailangan na ikaw ay gumawa para sa iyong kaligtasan. Yeah, thanks God, because time to time, fighting again and take long time. After take long time, clearly I can stand in my faith. Pero salamat sa Diyos sapagkat unti-unti at dumarating yung panahon na kaya ko nang ipaglaban at kaya ko nang unawain ng aking pananampalataya. Yeah, because that is man's mind, diba? You want to do something for our salvation. Sapagkat alam natin ang lahat ng mga tao ay ganyan na ang kanilang kaugalian. Gumagawa sila ng pamamaraan para sa kanilang kaligtasan. We say to ourselves, you can say to ourselves, thanks Father, because you sent your son Jesus and Jesus Christ laid down his life on the cross. That's why, thanks God. That's why I want to do something. I want to serve to you some. Totoo naman na minsan sinasabi natin, Panginoon aming Ama, maraming salamat sapagkat isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami iligtas. Pero gusto kong may gawin ako. Yeah, but God said, you are useless, my servant. You cannot do anything. Pero sasabihin sa atin ng Diyos, ikaw lamang ay aking alipin at wala kang magagawa para sa iyong salita. Yeah, Ephesians chapter 2, Epeso kabanatang 2, verse 4 to 9. 4 hanggang 9. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong makalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay mayayag niya ang dakilang kayamanan na kanyang biyaya na kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yeah, Apostle Pablo said, by the grace of Jesus Christ, you have saved. Already you have saved. Na tayo naligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya ni Yesu Cristo. Also now you are sitting in the heaven by the only grace of Jesus At Christ. tayo rin ay uupo doon sa kalangitan sa pamamagitan din ng biyaya ni Yesu Cristo. Yeah, because verse 9, diba, not of works, lest anyone should boast. At doon sa 9, hindi sa pamamagitan ng magawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Yeah, that's why when you're hearing some other pastor's message, you need to be careful. Yan ang dahilan kung bakit kapag nakakarinig tayo ng mensahe ng mga pastor, maging maingat Yeah, ang bawat because isa. almost other pastors, they want to boast diba, about their faith and about the experience of some Holy Spirit. Sapagat karamihan ng mga pastor ay ang binabanggit nila yung mga bagay na ipinagmamalaki nilang nagawa nila at sinasabi nilang kumilos sa kanila ang banal na spirito. They said, I heal the sick and cast out demons. Also, God answered to my prayer. Like this, all the time, again, they want to boast. At sinasabi nila na ako'y nakapagpalayas ng demonyo, ako'y nakapagpagaling na may karamdaman, at ang ipinagmamalaki nila yung mga bagay na kanilang nagawa. But true, good pastor only can say grace of Jesus Christ. I am here because of grace of Jesus Christ. I can into heaven by the grace of Jesus Christ. Pero ang tunay na pastor, ang laging babanggitin na ay nakakapangaral ako dahil sa biyaya ng Yesu Cristo at makakapasok din ako sa kalangitan dahil sa biyaya And ng Yesu then all Cristo. the time, like as Apostle Pablo, they said, I am sinner, head of the sinner. They are nearly talk to the members. At kung paanong sinabi rin at binanggit ni Apostol Pablo na itinuturing niya ang kanyang sariling pinaka-makasalanan. Yeah, John chapter 20, 30, 31.
Juan 20, 30, 31. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng mga kanyang mga alagad na hindi nangasusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang tayo'y magsimpalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. According to verse 31, di ba, Apostle John said, I remain these books. Why? Because you have life to believe in Jesus Christ as a Christ and Son of living God. Ang sinabi mismo sa 31, ako'y nananatiling sumasampalataya na dapat tayong manalig na si Jesus ang Kristo. Yeah, but it is important. Verse 30, verse 30, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, but which are not written in these books. Pero napakahalaga ang binabanggit sa talatang 30 na kung saan marami pang ginawa ang ating Panginoong Hesus ng mga tanda pero hindi nangasulat sa aklat na ito. Yeah, that's why you have to really understand what is the meaning of the signs. Pastor? What is the meaning of the signs of Jesus Christ? Pero ano nga po bang ibig sabihin ng tanda na ginawa ni Yesu Kristo? Yeah, because if you are not understand meaning of the signs of Jesus Christ, you cannot believe in Jesus. Sapagkat kung hindi natin maunawaan yung tanda na yon na ginawa ng ating Panginoong Hesus, lalo tayong hindi makakapanalig kay Yeah, Yesu that's why Kristo. you have to really understand what is the meaning of the signs of Jesus. Kaya ano nga po ba yung binabanggit dito na tanda ni Yesu Kristo? Okay, all 7 signs. Already I told you from people in the book of the John, there's 7 signs of Jesus Christ. Di po ba, nabanggit ko na sa inyo sa aklat ng Juan ay merong 7 tanda. All the signs says about grace of Jesus At Christ. ang mga tandang iyon ay bumabanggit sa biyaya ni Yesu Kristo. John chapter 2, there's wedding ceremony of the Lamb in the Cana, Galilee. At mula doon sa 1 Kabanatang 2 ay mayroon pong kasalan sa Kana. And then when they know wine, Jesus Christ changed wine from water to wine. At nang wala po silang naubusan sila ng alak, ay ginawa po ni Jesus yung tubig na alak. Yeah, that is wedding place, diba? Wedding place. Finally, we'll into the wedding place of the Lamb, Jesus Christ. Ang tinutukoy po dito ay ang kasalan. Ibig sabihin, sa kahuli-hulihan ay makakarating tayo doon sa kasalan ng kordero. Yeah, this John chapter 2, message of John chapter 2, in the wedding ceremony, the Lamb in the wedding ceremony in the Cana Galilee, that is, you can into the wedding ceremony, the Lamb, only my blood, my blood. Ibig sabihin po, ang mensahe po na nakapaloob doon sa 1 Kabanatang 2, ng bawat isa ay makakarating lamang doon sa kasalan ng kordero sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay, next time I'll clear some more explain to you. But this time to really understand what's the meaning of the signs of Jesus Christ. Pero ang pinakamahalaga ngayon, ano nga po ba ang ibig sabihin ng tanda ni Yesu Kristo? Yeah, also chapter 2, this is not sign, but this very important message. Chapter 4, Samaritan woman. At sa pangtanda na nakasulat doon sa aklat ng Juan ay ang tungkol doon sa babaeng Samaritana. This Samaritan woman, he was nearly sinner, diba? Because already she had 5 husbands, but again, stay with one man. At nagpapakilala nga po kung gaano makasalanan ng babaeng ito sapagkat 5 na po ang kanyang kinasama at lahat ng kanyang kinakasama hindi niya asawa. Also, Jewish people, they don't like coming with Samaritan people because they think the Samaritan is not Jewish people. They are not belong to God. They are like Gentiles. At alam natin na ang tunay na mga Israelita ay hindi po mga Hudyo ay hindi po ugnayan sa mga Samaritana sapagkat sinasabi nilang hindi sila tunay na mga Hudyo at sila ay mga Hentil. That's why it is not allowed Jewish people together eat or drinking with the Samaritan people. Yan ang dahilan kung bakit hindi nakikisabay ang mga Hudyo na kumakain kasalo ang mga Samaritano. This Samaritan woman, it is asked about all the Gentiles, also all the sinners, same. At alam natin na kinakatawan ng mga Samaritanong ito ay tayong mga Hentil. But from John chapter 4, from verse 3 and 4, you can understand by purpose, nearly by
through mind of Jesus Christ visit to Samaritan woman. Pero nakita natin kung paanong sinadya talaga ng pagkakataon na ang ating Panginoong Jesus ay nais makadaupang palad ang Samaritana. Okay, verse 3, diba? He left Judea and departed again to Galilee. At doon sa 3, sinabi nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. And then he needed to go through Samaria. At kinakailangan magdaan siya sa Samaria. Yeah, because this is Bible, Acts chapter 1 verse 8. Sinabi nga po doon sa Gawa, Kabanatang 1, talatang 8. Datapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Yeah, already Jesus Christ in the Jerusalem, he cleaned the God's temple, this is temple. Alam natin na nangyari po doon sa lugar ng Jerusalem na kung saan nilinis niya ang templo. And then also he already he left verse 3, he left Judea and then he need go through Samaria. At alam natin na kung paanong kahit nalinisan niya po yung Judea at pupunta sa Galilea, pero kailangan niya pong dumaan sa Samaria. Yeah, that's why Jesus said, when you this Holy Spirit preach the gospel from Jerusalem, Judea, Samaria until the end of the earth. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na kapag tinanggap niyo ang banal na Espiritu Santo, kayo'y magiging saksi mula doon sa Jerusalem, Judea at Samaria. That's why Jesus preached the gospel from Jerusalem, as in Judea, also chapter 4, Samaria, and then he went to Galilee. Yan ang dahilan kung bakit maging ating Panginoong Jesus ay nangaral mula sa Jerusalem, patungo sa Judea at patungo sa Samaria, ganun din sa Galilea. This Samaritan woman, really serious. He didn't know who is God, diba? He didn't know who is God and no mind about salvation. Alam natin na itong Samaritanang ito ay tunay na makasalanan at hindi niya tunay na kilala ang Diyos at wala siyang alam tungkol sa kaligtasan. But he was saved by the grace of Jesus Christ. Pero nakita natin kung paano siya'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Yesu Cristo. Also, chapter 4, there's one son of the king's servant healed by the word of Jesus Christ. Alam natin na meron din nakapaloob sa Juan Kabanatang 4 na kung saan isang anak ng opisyal ay napagaling ni Jesus. Gentiles, but foreigners saved by the grace of Jesus At ang Christ. sasabi natin ito isang hentil pero nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon Next time, Jesus. if you have time, I clearly some more explain to you. But At gusto ko rin paliwanag ito sa mga darating na panahon. it is focused about there's 7 signs of Jesus Christ in the book of the John. Kaya nga po, ang tinutukoy po sa inyo ay mayroong 7 klase ng tanda na nakapaloob But sa aklat ng Apostle Juan. John named these 7 signs of Jesus Christ for our salvation, eternal life. Pero pinatatili ni Juan ang mga 7 tandang ito para po sa ating kaligtasan at buhay na walang But hanggan. all the 7 signs of Jesus Christ says about grace. Grace. Even though you are in the darkness, you don't know who is God. But Jesus Christ came to you. Jesus Christ will visit to you, will call you. Pero ang mapapansin natin na nakapaloob sa 7 tandang ito ay ang biyaya ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya, siya'y lalapit sa iyo at mananahan sa iyo. Yeah, that's why Jesus Christ is looking for only lost sheep, diba? His sheep, God's people. Yan ang dahilan kung bakit ang hinahanap ng ating Panginoong Jesus ay ang mga kanyang nawawalang tupa. You know, now you are here, but you are here. Now you are belong to Jesus Christ because grace of Jesus Christ. Bawat sa po sa atin na naririto upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pero nangyari yan sa pamamagitan ng biyaya ni Yesu Cristo. Also, John chapter 5, diba, there's 38 years old paralytic people. He was healed by Jesus Christ. At pagdating doon sa 1 Kabanatang 5 ay merong isang paralindikong napapahirapan sa loob ng 38 taon na pinagaling ni Jesus. Yeah, verse 2, diba, this in Jerusalem by the sheep gate pool called Bethesda. Sinabi nga doon sa talatang 2 sa Jerusalem ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda. Yeah, why this Bethesda was front of the sheep gate? Pero bakit nga po ba yung tinatawag na Bethesda na iyon ay nasa tabi ng pintuan ng mga tupa? Yeah, thanks God because Jesus God the Father sent to us young men
who take away all our sin, Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo sa Ama sapagkat ibinadala niya yung kordero para po sa kapatawaran ng ating That's kasalanan. why we can understand sheep gate means gate of the grace. Kaya nga po yung pintuan ng tupa na yun ay kumakatawan sa biyaya ng Yeah, Panginoon. because Jesus Christ died for us. Sapagkat ito po mismo ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. And then Bethesda means house of the grace. Also same means grace. At alam niyo po ba, nang ibig sabihin ng salitang Bethesda ay tahanan ng biyaya para na rin po may tuturing nating biyaya. But many sick people, they want to heal. You want to heal? When they into the pool, they can heal. Pero alam niyo po ba na doon sa Bethesda na yon ay maraming mga may sakit na gusto mapagaling sa pamamagitan ng tubig ng Bethesda. But you see, blind, lame, paralyzed, they cannot into the pool. Pero nakita natin kung paano ang mga bulag, maging ang mga pilay ay hindi maaring makaparoon sa tubig. Yeah, there's many other sick people, diba? Like some problem of the stomach. So, but if you have stomach pain, maybe you will go there and then waiting when the water moving, you can into the pool. Halimbawa nga po, na kung ikaw ay nagnanais mapagaling at masakit ang iyong tiyan, pag nakita mo nakalawkaw na yung tubig, mas madali kang tumalon doon sa tubig. Yeah, but this blind, lame, paralyzed people, they cannot into the pool. Pero nakita natin yung bulag o yung mga pilay ay nahihirapan silang mauna doon sa tubig. Yeah, this is situation of our spirit, diba? There's no salvation without Jesus Christ. At masasabi natin na ito yung kalalagayan ng ating mga spirito na kung walang biyaya ni Kristo ay wala tayong magiging kaligtasan. That's why purposely Jesus Christ came to this paralyzed person and that he was healed. Ay yan ang dahilan kung bakit sinadya ng ating Panginoong Hesus na nasadyain itong paralitikong taong ito at pagalingin. Yeah, also John chapter 6, diba? Jesus Christ feed many persons through five tinapay and 2 fish. At pagdating doon sa Juan Kabanatang 6, ay nagpakain ang ating Panginoong Hesus ng 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 Yeah, isda. this is message. Jesus Christ, okay, I give you my blood and my flesh on the cross. At alam natin, ang mensaheng ito ay ibibigay ng ating Panginoon sa atin ang kanyang dugo at ang kanyang laman para sa ating When you buhay. drink my blood, in my flesh, you have eternal life. Sapagkat sa ating pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay meron tayong buhay na walang hanggan. Only grace of Jesus Christ, but only we can get eternal life through grace of Jesus Christ. Pero tatanggapin lamang natin ang lahat ng bagay na iyon sa pamagitan lamang ng biyaya ni Jesucristo. Also, John chapter 6, diba? John chapter 6, there's Jesus Christ walking on the water. At binanggit din sa Kabanatang 6 yung kung paanong lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Okay, we have no time. That's why verse 21, okay, sabay-sabay tayo. Talata pong 21, malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at pagdakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutungpa. Yeah, it is different from Matthew chapter 14, 26 hanggang 34. Ito po'y malayo po doon sa Mateo 14, 24 hanggang 26. Yeah, because Matthew chapter 14 said, diba, they saw Jesus Christ walking on the water, and then they said, Peter said, diba, if you are my Lord, please say to me, walk on the water. Sapagkat mula doon sa Mateo 14, sinabi doon na habang nakita nila ang Panginoong Hesus na lumalakad sa tubig, ay sumagot si Pedro at nagsabi, "Nako, ikaw ang aking Panginoon, hayaan mo ako'y makalakad sa tubig." Yeah, especially verse 32, diba? Matthew chapter 14, verse 32, when they got into the boat, the wind stopped, diba? At doon sa 32, at pagkalula nila sa daong, ay humimpin ang hangin. Yeah, that's why we can understand this through Matthew chapter 14. What is the focus of this message of the Matthew chapter 14? Not salvation, but not salvation. Only want to say only sign of Jesus Christ. Ano nga po bang sinesentro na mensahe po na nakapaloob sa Mateo Kabanatang 14? Hindi po ito tungkol sa ating pong kaligtasan, kundi pagpapakilala sa ating Panginoon. Yeah, but John chapter 6:20, diba? Is I, do not be afraid. Do not afraid, because I am
I am your God. Samantalang doon sa 1, Kabanatang 6, may sinabi niya, huwag kayong matakot sapagkat ako ang inyong And Panginoon. then when Jesus got into the boat, immediately the boat was at the land where they were going. At sa pagtungtong mismo ng ating Panginoong Sundo sa bangka, ay nakarating nila yung kanilang hihimpilan. This is also says about our salvation. Kaya nga masasabi natin, ito'y tumutukoy sa ating kaligtasan. Like as Noah the ark, when there's great flood. Kung paano nga po yung sa panahon ni Noe doon sa daong. People are already we check the Bible. Noah's ark, spiritually there's Christ Jesus. Alam natin na yung naging mensahe doon sa daong ni Noe ay yung kay Kristo Jesus. Kung Yes. paano tayo na kay Kristo Jesus. Same, John 6 verse 21, when Jesus Christ into the boat, immediately, diba? Why immediately? Immediately into the boat, immediately the boat was already the land where they going. At doon sa 21, sabi niya doon na pagsampa mismo ng ating Panginoong Jesus doon sa daong ay narating nila yung kanilang pupuntahan. Yeah, which means when you are nearly accept Jesus Christ, their salvation, you will be saved. Ibig sabihin, kung talagang tatanggapin natin sa Jesu Kristo, ay tayo'y maliligtas at merong kaligtasan. Okay, if we have time, next time I tell you some more. Also, John chapter 9, Jesus Christ healed the blind man. Sa 1 kabanatang siya, may pinagaling ni Jesus yung lalaking bulag. Yeah. Also, in this time, diba, Jesus Christ purposely came to the blind man. Blind man not came to Jesus Christ. Makikita natin dito, mismo ang ating Panginoong Jesus ay sinadya yung bulag. Hindi po yung bulag ang sumadya sa ating Panginoong Jesus. And then this blind man healed by the great Jesus Christ. And then Jesus Christ again also came to him. At alam natin na pinagaling mismo ni Jesu Kristo ang bulag na ito at muli siyang lumapit sa kanya. And then, like from verse 36, 38, Jesus Christ explained to him, I am your God, your Christ. At sinabi doon sa 36 na sabi niya, ako ang iyong Kristo, ang iyong Diyos. Yeah, this is only grace of Jesus Christ. Ibig sabihin ito ay nangyari sa pamagitan lamang ng biyaya ni Jesu Yeah. Kristo. Spiritually, you are blind man. That's why you are in the darkness. Ang kalalagayan po natin is spiritual. Sa spiritual, tayo po yung mga nasa kadiliman. We cannot know Him. You cannot, who is God, diba? You cannot see God. Ibig sabihin, hindi natin siya tunay nakilala at hindi natin alam kung sino talaga ang Yeah. Diyos. Still you are in the darkness, like as a blind man. At nananatili tayo sa kadiliman katulad ng isang bulag. But thanks God, because Jesus Christ visited to this blind man, he was healed, saved by the grace of Pero Jesus salamat Christ. sa Diyos sa pamamagitan po ng biyaya ni Jesu Kristo, siya'y napagaling. Yeah, also Nazaro, diba? Nazaro was he was raised from death by the grace of Jesus Christ. Ganon din po ang muling pagkabuhay mula sa patay ni Lazaro. Ito'y dahil sa biyaya ni Jesu Kristo. In the Bible, number 7 means whole, diba? All belong, all the other signs belong to in these 7 signs. Ibig sabihin, lahat po ng mga tanda o lahat ng pag sinabing 7, ito po'y kaganapan ng mga tanda ni Jesu Kristo. Only Jesus Christ, He these signs for the message of our salvation. At si Jesu Kristo lamang ang may kakayanan upang maipaliwanag sa atin yung mensahe para sa ating kaligtasan. Yeah, that's why Apostle John said, we have been saved from grace of Jesus Christ to grace of Jesus Kaya naman Christ. sinabi mismo ni Apostol Juan na tayo po'y nakaranas ng kaligtasan ni Jesu Kristo mula sa kanyang biyaya hanggang sa kanyang biyaya. Okay, from this one, you have to really you need helping by the Holy Spirit. Sa kasalukuyan, kailangan natin ang tulong ng Banal na Spirit. Yeah, because Jesus said, this is my word. You have to obey, diba? Obey. Sinabi mismo ni Jesus, itong aking salita, kailangan yung sundin. Yeah, that's why even though me and Pastor Manny said to you, obey His command. Kaya kahit na kami ni Pastor Manny, sinasabi namin, sundin ninyo ang utos ng Panginoon. Yeah, it is not wrong because that is God's commandment. That's why as a pastor, we have to say to you, obey His At commandment. masasabi natin na ito hindi masama sapagkat kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan nating sundin. But finally, you can understand, we cannot fully
obey to God's command of Jesus Pero Christ. magiging maliwanag sa atin na hindi natin kayang lubusan na sundin ang lahat ng utos ng But Panginoon. we have to try, we have to try obey, and then you can see, oh, I cannot fully obey. Pero kailangan natin magsumikap na sumunod hanggang sa makita natin hindi talaga natin kaya sa ating sarili. And then finally, we can, that's why we understand, I am sinner, I am sinner, I am devil. Sometimes I said to me, you are devil, you are sinner. And then again come to the cross. Hanggang sa kaululian ay makikita natin ng mga sarili natin na tayo po ay tunay na makasalanan at nandun tayo sa kadiliman at dahil dito na wala tayong kakayanan, muli tayo lalapit sa kanyang krus. Yeah, Jewish people, they made religion, diba? God gave to them the law, but they made religion. Kung paano mga Hudyo, bagamat ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautusan, pero nagpumilit pa rin silang gumawa ng kanilang ibang relihiyon. What is the law? Message law. Love your God with your mind and soul, even your life. That is number one. Ano po ba ang mensahe ng kautusan? Mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Same as you love your neighbor as yourself. That's number two. That is whole. Whole the law belong these two commandments. At ang pangalawa naman ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Doon lamang nabubuo ang kautusan sa dalawang utos na yon. But Jewish people, they made religion. And then God said, like as book of the Malachi, diba? This is my mind. Somebody crossed the gate of my temple. Sa kabila nito ay patuloy pa rin gumawa ang mga Hudyo ng kanyang sariling leon. Kaya naman sinabi mismo doon sa aklat ng Malakias na kailangang sarahan ng aking pintuan. Yeah, because after becoming religion, they said all the time, obey, obey, obey. You are not obey, you will die, you will die, you will die. Sapagkat matapos nga nilang gumawa ng reliyon, wala ka ibang marinig sa kanila kundi sundin. Sundin mo ang mga bagay nito sapagkat kung di ka susunod, ikaw ay Of mamamatay. course, it's true. That's why when we are really understand, we cannot obey, we come to the cross. Totoo naman po, Jesus. totoo naman po ito na kailangan nating sundin. Pero kailangan nating maunawa mabuti na hindi natin kayang lubos na sundin. At kapag nakita natin yung ating mga sarili na hindi natin kaya, lalapit tayo sa Yeah, kanyang but krus. problem is you want to hide in our mind, diba? Hiding our sin. You want to hide from God. Pero nagiging problema, itinatago natin yung ating sariling kaisipan. Tinatago natin mismo yung ating kasalanan sa Diyos. Okay, John chapter 15, Juan 15. 3 and 4, okay, first sabay-sabay. 3:4. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa iyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapabunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Yeah, Jesus said to his disciples, this is for the disciples, diba? You are already clean because of my word which I have spoken to you. Sinabi mismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Also, verse 4, what is important? Now, if you are not in me, there's no fruit. There's no fruit. At doon sa 4, kung kayo hindi mananatili sa akin, wala kayong magiging bunga. Yeah. And then, verse 10, sabay-sabay. G, sabay-sabay, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Yeah, Jesus said again, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Na kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. There's no problem because Jesus Christ really he loved to us. That's why he stay in the abide Father's love. Wala Father's tayong love. magiging problema sapagkat sa ating pananatili sa ating Panginoong Jesus ay naroon ang pagbigay sa atin ng kanyang Yeah, pag-ibig. verse 12, diba? This is my commandments. You love one another as I have loved you. At sa 12, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. How much Jesus Christ loved to us until he laid down his life on the cross. Gaano ba tayo iniibig ng Diyos, ng ating Panginoon hanggang sa ibigay niya ang kanyang buhay para sa That's atin? why verse 13, diba? This is true love. Great love has no one than this, than to lay down his own life for his friends. Kaya ano binagit sa talatang 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang
Kaibigan, All the commandment of Jesus Christ belong to this one, not on another. You have to lay down your life for your friends. kaya naman masasabi natin na lahat po ng mga utos ng ating Panginoong Sus ay nakapaloob sa utos na ito na kailangan nating magmahal sa ating kaibigan. Thanks God. Jesus Christ really He obeyed God's commandments. At alam natin na sa pamagitan ng Kristo ay nilubos niyang sundin ang That's lahat why ng utos ng Ama. He laid down His life for us. He laid down His Kaya naman life. ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. But problem is, we cannot lay down our life for others. Pero ang nagiging problema, hindi natin kayang ibigay ang ating buhay para sa iba. That's why sometimes I am nearly angry to me. I am angry to myself. Kaya naman naroon minsan ang pagkagalit ko sa aking sarili. That's why sometimes I say to myself, you are devil, you are devil, you are devil. You cannot, why you cannot love your brother Kaya sister? nasasabi ko sa aking sarili, napakasama mo sapagkat hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa. I know this is God's commandments. I know I have to obey God's commandments. At alam ko na ito'y utos ng Diyos at kailangan kong sundin. That's why I want to love other brothers and sisters. Diba? I try because as a believers. At nais kong mahalin ang ating mga kapatiran sapagkat ako isang mananampalataya. Yeah, that's why sometimes by the Holy Spirit I want to helping to others. Spend money for the ministries. At sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay gusto kong tumulong sa iba. At nais kong gamitin ang aking pananalapi sa ministeryo. Yeah, but this problem, diba? I cannot lay down my life for my brother and sister. Pero bagamat ginagawa kong bagay nito, hindi ko pa rin kayang ibigay ang aking buhay para sa iba. That's why when I see this kind of mind, I said to God, God, please kill me. I am devil, At kill pag me. nakikita ko ang ganitong kalagayan ko, sinasabi kong patayin mo na lang ako, Panginoon, sapagkat ako'y napakasama. Last time when I say in Korea, I said to my wife, I am devil, because I don't like really spend money for other believers. At alam niyo po ba na nung ako'y nasa Korea, sinabi ko mismo sa aking asawa na ako'y napakasama sapagkat ayaw kong gamitin yung aking pananalapi para sa iba. Yeah, of course, small money is no problem, diba? 2,000, 5,000, even 10,000, there's no problem. Even though by the Holy Spirit, God when touch me, helping, spend money. Alam ko po, kapag kakaunti lamang, halimbawa 2,000, madali po yung gastusin, madali po yung itulong sa tulong ng banal na Espiritu But Santo. how about 20,000, 30,000, like it's big money? Really, I don't want obey to God. Pero paano kung ang kailangan na nila ay 20,000 piso at malalaking pera na, nawawala na po ako ng puso na ibigay ito. Yeah, of course, if I have big money, no problem. But even though I have no money, diba? When I have no money, God said, helping. Siguro nga, kung marami akong pera, mas madali pong tumulong. Eh paano kung wala akong pera at sinasabi sa akin ng Diyos, tumulong ka? But how about? But if my son said to me, Father, I have no money, I have no food. How about? I'll send, diba? Without hesitating, send money to my Pero son. di ba kapag ang anak natin ang nangangailangan, sinasabi nila na kailangan nila ang pananalapi, agad tayong magpapadala. Which means, okay, I love my sons 90%, but through my son, diba, my family, but I love our brothers and sisters in the church, maybe 20%, only 30%, no. Siguro nga po, maaring masasabi ko ng aking pag-ibig sa aking mga anak o sa ating mga anak ay 90%, pero pagdating sa kapatiran, maaring 20% lang. Yeah, it is man, diba? All the men, you are same. Alam natin na lahat ng mga tao ay ganyan ang kalalagayan. Of course, especially when Holy Spirit touch us, working us, we can fully obey, but most of the time, you are saying like it's a devil mind. Naniniwala naman ako na kapag ka naranasan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo, ay naroon talaga yung ating pagnanasa na tumulong. Eh paano kung wala? Yeah, do you think now Jesus said to disciples, diba, this is my commandments. You lay down your life for your brothers and sisters. Now, Sinabi Jesus mismo said, ng ating Panginoong Jesus, ito ang aking utos na ibigay mo ang iyong buhay para sa iyong kaibigan. yeah, how about disciples Jesus Christ, they need
fully obey? No, they cannot. We are all the men, we cannot. Sa tingin po ba natin na yung mga alagad ay lubusang sumunod? Alam ko na hindi rin sila lubusang sumunod. Yeah. Sapagkat lahat tayong mga tayo, Yeah, pare-pareho. even all the disciples said, Lord, I love you, I will follow you, even though until you are my death. Na kahit na po yung mga alagad ay nagsabing susunod sila sa ating Panginoong Jesus hanggang kamatayan. But we cannot keep our mind, we cannot keep our promise. Pero alam natin na hindi natin kayang tuparin ang lahat ng ating mga sinasabi. Yeah, but you see, this is important. Verse 12 hanggang 15, sabay-sabay tayo. Pero 12 hanggang 15 ay sinabi, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang tao lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Yeah, verse 14, diba? You are my friends if you do whatever I command you. Na kayo'y aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang mga bagay na aking inutos. Yeah, which means if you love until you lay down your life for your brothers and sisters, you are my friend, diba? You are my friend. Na kung ang pag-ibig natin ay darating doon sa pagkakataong maibibigay natin ang ating buhay sa ating mga kaibigan, may tuturing tayong kaibigan. But at the time, disciples of Jesus Christ, they did not doing this one. They Pero did alam not do. natin na sa nangyayari ang mga bagay na ito, hindi kayang gawin ito ng mga alagad. But verse 15, no longer do I call you servant, but servant does not know what his master's doing, but I have called you friends. Already Jesus said, but I call you my friends. Hindi ko na kayo tatawaging alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan. Okay, you see, it's very hard to understand. Now, Jesus said, this is true love. Lay down your life for your brothers and sisters. Alam natin na napakahirap unawain ng sinabi ng ating Panginoong Jesus na kailangan natin ibigay yung ating buhay para sa ating kaibigan. Yeah, but already I told you, even the disciples of Jesus Christ, they could not obey these commandments. At katulad ng sinabi ko sa inyo, maging ang mga alagad ay hindi kayang sundin ang utos na ito. But Jesus said, you are already my friend. Diba? Already my friend means already you obey to God's commandments. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon, kayo aking mga kaibigan, ang ibig sabihin dito ay naging masunurin niya sila sa Which utos na means, as a man, diba? As a man, we cannot fully obey these commandments. At bilang tao, alam natin hindi natin kayo sundin ang kanyang mga utos. But thanks God, because Jesus Christ did, diba? Jesus Christ obeyed these commandments. These Pero God's salamat commandments. sapagkat ang ating Panginoong Yesus Kristo mismo ay sumunod sa utos na ito. That's why when Jesus Christ obeyed to God's commandments, we also obey to God's commandments in Jesus Christ. At kung paano si Yesus Kristo ay sumunod sa utos ng kanyang Ama, kailangan din natin maging masunurin sa kanyang mga utos sa tulong ng ating Panginoong Yesus Kristo. That's why when Jesus Christ died on the cross, also we already died on the cross with Jesus Kaya Christ. naman kung paano namatay si Yesus Kristo sa krus, kailangan natin mamatay na kasama niya sa krus. Yeah. Why Jesus Christ laid down His life for love, diba? For love. At ibinigay niya yung kanyang buhay dahil sa pag-ibig. But our old man, ourselves cannot love like Jesus Christ. Pero alam natin ang ating lumang pagkatao hindi kayang magmahal. But when Katulad Jesus Christ loved, He laid down His life on the cross. If you are belong to Jesus Christ, if you are in Jesus Christ, already also you obey His commandments. Samantalang si Yesu Kristo ay tunay na umibig sapagkat naibigay niya yung kanyang buhay para sa iba. Kaya naman kung nagmamahal tayo kay Kristo, may bibigay din natin ang buhay natin Yeah, para that's sa iba. why Jesus said, if my word remain in you, you are in me. At sinabi niya mismo na kung mananatili sa inyong aking salita, mananatili kayo sa Which akin. means we have to try to obey to God's commandments. Kaya naman kailangan natin magsumikap na sumunod sa kanyang mga We have utos. to try to love brothers and sisters. Kailangan natin mahalin ang ating mga kapatiran. But finally, we can understand, we cannot fully love the brothers and sisters like Jesus Christ. At sa kaululian, may unawaan natin mabuti na hindi natin kayang mahalin ang ating mga kapatiran katulad ng pag-ibig ni Kristo. Yeah, that's why finally we can say to God, I am sinner, diba? I am sinner. I cannot love brothers and sisters like Jesus At Christ. dahil dito ay patuloy tayong magpapakumaba sa harapan ng Panginoon at makikita natin ang ating kasalanan at sasabihin natin sa Kanya, hindi ko kayang mahalin ang ating kapatiran. But thanks God, because already
we obey to God's commandments, the brother Jesus in Jesus Christ. Pero alam natin na kakayanin nating mahalin ang ating mga kapatiran sa pamamagitan ni Yeso Yeah, Kristo. because when Jesus died on the cross, because according to Father's love, we also died with Jesus on the cross. At kung paano si Yeso Kristo namatay sa krus dahil sa pag-ibig ng Ama, kaya naman tayo'y kakayanin din nating mamatay doon sa krus Yeah, kasama thanks niya. God, because already we obey God's commandments with Jesus on the cross. At nagiging masunod rin lamang tayo sa kanyang utos dahil kay Yeso Kristo. Like as Romans chapter 8, we cannot do it because we have very weak this body. At katulad ng physical sinabi body. sa Roma Kabanatang 8, hindi natin kaya sapagkat mahina ang ating katawan. But God can be. That's why God did through His Son Jesus Christ. Pero magagawa ito ng Diyos, kaya naman katulad ng pagbibigay niya kay Yeso Kristo. That's why please do not understand what's religion. Religion said all the time, obey, obey, do something. Kaya nga maunawa natin mabuti kung anong ginagawa ng reliyon. Ang lagi niya sinasabi, sundin mo ang mga bagay nito, ito ang pinagagawa sa iyo. But please do not be sensitive, even though me and Pastor Mike said to obey God's command, obey God. But this is, that's why after you understand this one, do not be misunderstanding. Pero kung naunawa natin mabuti ang mga bagay nito, huwag tayong mamali kung hambawang naririnig nyo sa amin ni Pastor Manny na sundin niyo ang mga utos na ito. After hearing our message, you have to obey, diba? You have to love brother and sisters. You have to obey, lay down your life. Sapagkat naniniwala naman tayo na matapos natin marinig ang mensahe, kailangan natin na mahalin ang ating kapwa at maibigay natin ang buhay natin para sa kanila. At the time, you can see you are devil. You have no good in you. At habang ginagawa natin ang mga bagay nito, makikita natin kung gaano tayo kasama at walang mabuting makikita And sa then atin. finally, you can come to the grace of Jesus Christ. Dahil dito, mas lalo tayong magtitiwala sa biyaya ni Jesus. I cannot lay down my life, but Jesus laid down His life, my life. I lay down my life with Jesus on the cross. Na hindi ko man magawa na mahalin ang aking kapwa, pero nakuhang mahalin ni Yeso Kristo ang lahat. Okay, please remind, hold the book of the John, hold the Bible said, you have saved by the only grace of Jesus Kaya Christ. naman alalahanin natin ang kabuuan na mensahe ng aklat ng Juan na tayo naligtas lamang sa pamagitan ng kanyang biyaya. You want to do something? That is religion. Kaya kapag gumagawa tayo ng pamamaraan para sa ating sarili, ito ay naireliyon. We are nothing. We cannot do anything. Tandaan natin na wala tayong magagawa sa ganang ating sarili. But then Jesus, because Jesus Christ did already, He obeyed. He laid down His life on the Pero cross. nagpapasalamat tayo kay Kristo sapagkat siya mismo ang kumaya upang maibigay niya ang kanyang buhay para sa Thanks lahat. God, because already we obey to God's commandments, lay down our life in Jesus on the At cross. nagpapasalamat tayo sapagkat nagawa nating mahalin ang ating kapwa at maibigay ang ating buhay dahil kay Kristo. Yeah, that's why we have to really understand how much dangerous, how much evil one ourselves. Kaya naman makikita natin mabuti kung gaano kasama at kung gaano kadelikado ang ating ginagawa. And let's shout 3 times, oh my soul, overcome this our old man, and then overcome, let's pray. At tayo po ay sisigaw ng Oh my soul overcome at hayaan po natin na pagtagumpayan natin ng lumang pagkatao. Oh my soul overcome. Oh my soul overcome. And oh my soul overcome. Ama namin po, kami po ay tumayo ng iyong kaibigan. Tunay na nais namin pagtagumpayan namin ang aming mga lumang pagkatao kung saan hindi namin kayang sundin. Papasalamat kami pa ng Kristo sa pagkatagawa ng mga bagay sa amin. Kaya naman, hindi namin magawa. Pero dahil sa iyong biyaya pa ng Diyos, ay patuloy na kami naging matagumpay mga God. Kaya naman, umaasa kami sa iyong biyaya. Umaasa kami pa ng Diyos sa mga bagay na iyong ginawa. Umaasa kami pa ng Diyos sa tunay na ginagawa mo para sa aming mga buhay. At ikaw lamang ang tunay na maghahari at patuloy na magpuna sa aming mga buhay. Ingatan mo kaming mabuti, Panginoong God. At hayaan mo, Ama, na lagi namin maranasan ang iyong katapatan. Lagi namin maranasan ang pagkilos at pangunguna mo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, hayaan mo na hindi kami mahiwalay sa iyong biyaya, Panginoong God. At lalo kaming lumapit sa iyo at manangan sa iyo, Panginoong Diyos. At magawa namin ang lahat ng bagay na siyang ipinapagawa mo sa amin sa pamamagitan ng iyong biyaya, aming Panginoong Jesucristo. Huwag mo hayaang makita sa amin ang pagmamalaki. Huwag mo hayaang makita mo sa amin ang pagmamataas. Kundi lalo kami umasa at lalo kami magtiwala sa iyong biyaya sa bawat araw, Panginoong God. Sapagkat ikaw lamang ang makagagawa nito. Ikaw
Ikaw lamang po ang hinahangad namin, Panginoong Diyos, na patuloy na mamumuna sa buhay ng bawat isa po sa amin upang ang lahat ng bagay na aming gagawin ay hindi dahil sa aming kakayanan, kundi dahil sa iyong biyaya at dahil sa iyong habag, Panginoong Diyos. Kaya ingatan mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa po sa amin. Huwag mo hayaan, Ama, na magkaroon kami ng kaisipang religyoso, Panginoong God. Bagkus, magkaroon kami ng tunay na pananampalataya at ikaw lamang ang manaig at gumalaw at gumawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang katagumpayan at umaasa kami sa lahat ng kabutihan na gagawin mo para sa amin. Hayaan mo umasa kami sa iyong biyaya at lumapit sa iyong krus sapagkat naniniwala kami, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Purihin ka, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.